Naglabas ng non-readmission sanction ang De La Salle University Dasmariñas o DLSUD laban sa estudyanteng si Paulo Tara nitong May 29. Ayon kay Tara, naging basehan ang sanksyon ng umano'y panghihikayat niya sa isang alumnus ng DLSUD na sumali sa organisasyong hindi kinikilala ng universidad. Nagkaroon na ng ilang hearing sa kaso ni Tara mula noong Pebrero, pero kondisyon daw ng Social Welfare and Formation Office o SWAPO ng universidad, kailangang i-profile niya ang iba pang miyembro ng grupong Anakbayan Kalayaan para raw matulungan nila si Tara sa kaso. Hindi ko magets kung anong point nun. Unless ang layunin lang talaga ng SWAPO ay ma-pinpoint kung sino yung mga student activists in La Salle. Kasi based rin naman sa kananasan namin with SWAPO, mayaman na talaga yung kasaysayan nila ng red tagging. Si Tara ay miyembro ng Anakbayan Kalayaan at coordinator ng Coalition of Concerned Lasallians o CCL. Isa siya sa mga kabataan na nagmarcha sa DLSUD noong Pebrero para tutulan ng tsa-tsa na ipinatigil umano ng security guard ng universidad. Aniya, noon din nagsimula ang panggigipit daw sa kanya ng SWAPO at ang surveillance ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa kaniyang pamilya. We have reasons to believe kasi na currently may ugnayan sa pagitan ng NTF-ELCAC and the DLSUD admin. Kasi yung NTF-ELCAC nag-o-offer na tumulong daw sa case ko. May karapatan bang nalalabag sa kaso ni Tara at ng iba pang mga estudyanteng nakararanas ng atake dahil sa pakikibahagi sa mga politikal na organisasyon at aktibidad? Ngayon, talamak talaga ang mga violations ng democratic rights ng mga estudyante across educational institutions. Yung right to organize, our right to assemble, and our right to associate. So, guaranteed yan ng ating konstitusyon at sabi pa nga, hindi natin hinuhubad yung rights na yan when we enter the gates of our schools. Nangyayari na rin daw sa ibang universidad ang pag-atake sa mga organisasyon at mga estudyanteng nagpapahayag ng kritisismo sa pamumuno ng mga universidad at pamahalaan. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, hamon ngayon sa mga paaralan ang protektahan ang demokratikong karapatan ng mga kabataan. Sana tayo dito yung maging magkakampi at hindi yung inaapakan nila yung mga estudyante na dapat ay kinakalingan nila at tinitrain para mag-isip on their own. Ayon sa kongresista, malaking papel ang ginagampanan ng student movement sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa pagsusulong ng democratic rights sa bansa. Kaya panawagan ng Kabataan Party List, patuloy na isulong ang demokratikong karapatan ng kabataan at mga estudyante sa gitna ng tumitinding atake sa kanila. May paglalaban natin yung mga karapatan natin by exercising those rights. No? Una sa lahat, mainam na malaman na hindi kayo nag-iisa. Na sa iba't ibang mga paaralan ay coordinated, lalaban tayo. Diba? At ipapakita sa mga ahensya ng gobyerno at maging sa Malacanang na sobra na yung ginagawa sa atin at we really demand change dun sa kasalukuyang sistema na tinatanggalan tayo ng capacity na maging mga pag-asa ng bayan.